So ayun mga kabi, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. At syempre, welcome back dito sa channel ko. So yun, isang comment na naman sa ating comment section yung nagtatanong na kaibigan natin kung ano ba yung pinapakain ko sa aking mga gapis. Kung paano daw ako nakaka-produce ng napakaraming gapis na lagi-lagi ako nag-out pero hindi naubusan. At ang bilis kong makastock ulit. So ayun, tingnan nyo, sunod-sunod, 4 na shipping yung Dumbo Ear Mosaic natin. Pero ayan na naman, ang dami na naman. So ano nga ba yung pinapakain ko dito sa aking mga gapis? So kung interesado kang malaman, samahan mo ako, tapusin mo yung video na to. So let's go! So yun, maraming mga kahabi na hindi naniniwala na hindi ako gumagamit ng live foods. Aray, masasaktan ka lang sa katotohanan. So dito natin lalagay itong dalawa na to. Ayan. So mahiwagang PO1 at mahiwagang colored fish food. So sila lang naman yung dalawang magkatandem. Ito yung PO1 para sa ating mga gapis, at ito yung colored fish food para naman sa ating mga mollies. So ayan, ito yung dalawa na to yung kapartner ko dito sa aking breeding area. So tamang-tama, magpapakain ako at samahan nyo ako. Let's go! So yun, yung video na to ay parang quick update na rin. So una-una natin pakainin yung mga breeder ng ating silver koi gapi. Ayan. So may mga video ako na nakikita nyo na nagbibigay ako ng mga live foods sa aking mga alaga. Pero yun ay condition na lamang kapag mayroon akong gustong ipa-out, may nahabol ako ng oras. So tsaka ako nagpapakain ng mga live foods. So dito napakarami na namang Dumbo Ear Mosaic natin. So meron din akong nakitang comment doon kung marunong daw ako mag-groom. What? Marunong daw ako magpalaki ng isang gapi. Aba, natural. Kaya ko nga magpalaki ng napakaraming gapis. Isang gapi lang kaya sa isang tank, di ko kayang mabigyan ng panahon. Seriously, what the fuck are you doing? Pero wala akong panahon dyan. So ayan, wala akong panahon na mag-groom dahil nga busy tayo sa trabaho, busy rin tayo sa negosyo. At syempre, nag-i-edit tayo. Wala tayong editor kasi maliit na vlogger lang tayo. So lahat ginagawa ko. So ayan, ito lang yung paraan ng pagpapakain ko sa kanila. So wala nang pakeme-keme, wala nang mekos-mekos. Papakainin ko lang sila at uuwi na ako. So yung pagpapakain ko dito mga pre ay minsan every other day, or minsan once a day, minsan nga isang beses sa 3 araw. Kapag sobrang busy sa trabaho, minsan nga isang beses sa 5 araw. So ganoon ako magpakain, pero hindi ko alam kung ano yung himala na nangyayari sa mga isda ko, kung bakit ang bilis nilang lumaki. Siguro talagang napakalaki yung factor ng space, sizing, tsaka gendering talaga dito sa ating area. At syempre malaking bagay yung direct sunlight, yung lumot talaga. Kapag hindi ako nakapagpakain ng mga 3, 4, 5 araw, nag-iiba na yung kulay ng tubig. So nagba-brownish na siya. So ibig sabihin, lahat ng mga lumot ay kinakain ng ating mga alaga. So ewan ko kung bakit yung coloration nila maganda, yung katawan nila maganda. Siguro sa mga factor na nabanggit ko, ganun talaga. So paswertihan lang. Yung mga alaga ko ay naiintindihan naman nila na busy yung lolo nila, kaya hindi sila mabigyan ng atensyon. Pero yet, maganda pa rin yung harvest ng ating breeding area. So yun, dito naman tayo magpakain sa ating breeding area ng mga molly. So ito naman yung pinapakain ko sa kanila. Konti lang yung binibigay ko dito sa kanila na floater, kasi yung pinaka-purpose ko ay lumabas lang sila sa tubig, parang ganito, ayan. So makikita ko, mamomonitor ko yung health nila, yung kondisyon, yung katawan nila, kung may mga parasite ba o may sakit ba. At least makikita ko, kaysa naman sa sinker na bigla-bigla na lang silang lumilitaw tapos magtatago. So ito yung paraan ng monitoring ko, yung colored fish food, and yet color enhancer rin naman to. So nakakatulong ito sa kanila. So dito yung mga fry ng ating Platinum King Balloon Molly. So sana maging successful yung batch na to. So dito yung napakarami nating assorted mollies. So ayan, tingnan nyo kung gaano karami yung mga assorted mollies dito. Estimated ko nasa 600 to 800 pieces na to.
yung ready na ni-out sa market. Pero yung mga maliliit na anak na nila ay dumadami at dumadami pa. So siguro pag harvest natin, regrow tayo ulit kasi napakarami na naman na susunod. So sa mga buyer natin na nagpi-PM sa akin, hindi ko pa to kayang i-out kasi wala tayong tubig na pamalit sa ating concrete tank. So sana maunawaan nyo, by March, April or May na siguro ako mag-out nito. So dito naman yung natira nating Platinum King Molly, long body, round tail. So ilang piraso lang naman to, kaya nilagay ko dito sa ref tab. Pang konsumo at pang supply lang to sa ating maliit na fish store. So dito ay yung mga fry ng ating Gold Dust Molly, Gold Dust Balloon Molly. So nakaraan nakakuha na ako dito siguro mga 30 pieces na prospect natin na maging balloon. So nandun na sa grow out. So dito may 5-6 piraso ako ditong Platinum King Balloon Molly na pinapalaki. So dito naman yung kal ng ating Platinum Gold Dust Balloon Molly. So nandito yan, nakaipon, nakaimbak lahat, at i-out natin yan sa market kapag may tubig na tayo. So dito, ito yung sinabi ko kanina na kinuha ko, na pinapalaki ko as mga balloon mollies. Ayan, tingnan yung bibilog ng katawan. So konti pa lang yung nalagay ko dyan. So ganito ako mga pre magpakain dito sa ating breeding area. Ganun lang kabilis at kasimple, walang pakeme-keme. So ito naman yung ating mga Gold Dust Balloon Mollies na soon i-out natin sa market. So abangan nyo yan. So yun sa mga kaibigan natin, no, na nagtatanong sa atin kung pwede ba sila maka-avail outside Iloilo. So pasensya na po, wala po tayong shipping lines, hindi tayo makapag-ship outside Iloilo. So dahil wala tayong BFAR permit to ship. So soon, baka gagawa natin yan ng paraan kapag na-stabilize na, tsaka hindi na tayo busy. Ayan. So tingnan nyo yung katawan ng ating mga Gold Dust Balloon Molly. Magaganda na, at maybe after 3 months ang lalaki na yan. So makaka-avail na ko yan. Siguro kung hindi semi-breeder, full-size breeder. Yan. Hopefully hindi sila magkasakit at patuloy yung paglaki nila. So maganda yung katawan, at yung mga dorsal, anal, fins, magaganda. So hopefully sana. So ayun mga pre, after ng monitoring ko dito sa kanilang lahat, nagpapakain na ako ng PO1 dito sa ating mga alaga. So talaga yung floater ay pang monitoring ko lang, at yan talaga yung pinapakain natin. PO1 lang talaga yung sakalam. So hindi na kailangan ng live foods, kailangan lang talaga ng space. So dito sa ating mga guppies, kitang kita nyo naman sa ina-out natin. So hindi nga lang kagandahan yung mga strain natin dito kasi kinikita natin talagang pangmasa. Pero okay lang naman. Yung pinaka-importante dyan ay masaya ka sa iyong ginagawa. Gusto mo yung ginagawa mo. At syempre may konting balik na rin sa mga bagay na sinasakripisyo mo. Oras, pagod. So natural lang yan. So sa akin, masaya na ako kung ano yung meron ako. At hopefully makakapag-expand tayo at makakadagdag tayo ng mga panibagong strain na aabangan nyo. So ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panood ng video ko. So please share our videos, and of course wag mo mahiyang mag-comment kung asan ka para alam ko kung saan umaabot yung video ko. So ayun, God bless us all and bye bye.